Top 5 question ng mga kliyente na dapat nating paghandaan. Una sa mga tanong na dapat nating paghandaan once na nag-start na tayo mag-post or mag-market ay ang location ng property na binebenta natin. Saan po yan? Saan po located yung binebenta ninyo? Yan yung mga comment at tanong na re-receive natin. Mahalaga na kabisado natin ang exact location ng property na binebenta natin. Sumama tayo sa mga site orientation at bisitahin natin madalas ang subdivision. Alamin natin ang mga sakayan, magkano ang pamasahe, ano ang mga available na mode of transportation, at ano-ano ang sikat na landmarks na malapit sa subdivision katulad ng mall, palengke, simbahan, school, at iba pa. Pangalawa, sa tanong na dapat nating paghandaan ay ang halaga ng bahay. Kasama dito kung magkano ang reservation fee, ang down payment, at ang monthly amortization ng bahay. Mahalaga na alamin mo din ang mga available na financing at kung may mga discount at mga promos kung sakaling cash payment ang napiling option ng buyer. Pangatlo, sa tanong na dapat nating paghandaan ay ang turnover or kailan pwede makalipat kung sakaling mag-reserve ako ngayon. Mahalaga na alamin natin ang estimated turnover ng project. Mahalaga din alamin natin ang kasalukuyang project status nito. Kung ito ba ay RFO or nasa pre-selling stage pa siya, gawa na ba ang mga bahay or gagawin pa lang, para makapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa kliyente at maset natin ang kanyang expectation. Pang-apat, sa tanong na dapat nating paghandaan ay ang mga details o itsura ng bahay. Mahalaga na meron tayong pictures ng loob at labas ng bahay. Lalo na sa mga OFW na client, mahalaga sa kanila ang mga videos dahil wala silang pagkakataon na mabisita ang mga bahay. Sumama sa mga site orientation at mag-take ng malinaw na pictures at videos at gumawa ng album sa iyong gallery para hindi malito kung anong subdivision iyon. Usually, ang kinukuha nating pictures ay ang frontage ng bahay, living area, comfort rooms, kitchen, bedrooms, perimeter ng bahay, o hangganan ng kanyang lote. Mahalaga din makuha natin ang mga amenities dahil ito ang nakaka-attract sa buyer. So next time nahihingan ka ng pictures at videos ni client, dapat mabilis ka nang mag-send dahil naka-organize na ang mga photos at videos mo. Panglima, sa mga tanong na dapat nating paghandaan ay ang proseso at requirements sa pagkuha ng bahay. Paano po ba kumuha ng bahay? Ano po ang unang hakbang sa pagkuha ng bahay? Ano ang una kong dapat gawin? Yan yung mga tanong ng mga kliyente. Bilang agent, kailangang gabayan natin ang kliyente mula sa inquiries up to turnover. Simulan natin ito sa client profiling or qualifying. Sa ating kwentuhan sa kanya, alamin natin kung saan location gusto niya, kung may trabaho ba siya, at source of income. Na-discuss na natin ito ng mas malalim sa nakaraang video natin. Unang process ay ang tripping. Kung qualified naman ang kliyente, sakto na ang bahay na nabigay natin at may mga requirements naman siya, yayain na natin agad sa tripping. Isa sa magandang test kung talagang desidido ang kliyente sa kanyang pagkuha ng bahay ay kapag pumayag na siyang mag-tripping or mag-visit sa subdivision. Kapag naglaan na ang client ng kanyang oras sa tripping, huwag mo na siya pakawalan. Bago ang schedule ng tripping, huwag kang mahiyang magpahapyaw na magsabi sa kliyente na, "In case po sir ma'am, during our tripping, meron po kayong magustuhang bahay. Pwede na po tayo mag-reserve. Magdala lamang po tayo ng 2 valid ID.
proof of income at reservation fee para po ma-hold na po ang unit na nagustuhan ninyo at hindi na i-offer sa iba. Sinasabi natin ito hindi dahil nagmamadali tayo, bagkus dahil pinapahalagaan natin ang oras ng kliyente. Malay mo gusto na pala niyang mag-reserve sa oras na yon, pero dahil hindi mo nasabi ang kailangan niyang dalhin, hindi siya pinayagan ng developer na mag-reserve. To summarize the process, una ay ang client profiling. Pagbibigay ng tamang bahay sa client base sa lokasyon na gusto niya, budget o kayang bayaran, at itsura ng bahay na gusto niya. Pangalawa ay ang tripping, pagbisita sa bahay at pagpapakita sa client ng actual na itsura ng bahay at subdivision. Pangatlo ay ang reservation. Dito pipili si client ng specific na block at lot base sa available units na for sale. Dito rin siya pipirma ng reservation agreement at buyer's information sheet at magbibigay ng mga initial requirements. Pang-apat ay ang equity or down payment stage. Usually 30 araw mula sa petsang pag-reserve, magsisimula ng magbayad ng down payment si client. Pero kung walang down payment ang bahay, diretso na siya sa next step. Panglima ay ang loan process. Kung tapos na ang bahay or RFO na siya, pwede nang i-process ang loan ni client. Kailangan lang niyang ipasa ang complete requirements, then aantayin ang approval bago siya makalipat. Dito rin ginagawa ang CI, Credit Investigation, kung saan tinatawagan or ini-email ng financing institution ang employer ng borrower para ma-verify ang details sa Certificate of Employment o anumang proof of income na meron siya. Pang-anim ay ang turnover. Ito na yung paglipat ni client sa kanyang bahay. Nangyayari ito kapag approved na ang loan niya at pagkatapos niyang ma-inspect at ma-confirm na okay sa kanya ang bahay. To summarize the top 5 questions ng mga kliyente na dapat nating paghandaan. Una ay ang location. Kabisaduhin natin ang exact location ng project. Sumama sa mga site orientation or tripping. Alamin ang mga sakayan, pamasahe, mode of transportation at iba pa. Pangalawa ay ang presyo ng bahay at monthly amortization. Mag-save tayo ng mga price list at magtanong agad ng presyo bago magsimulang mag-market, lalo na ang tungkol sa corner unit, end unit, mga discount at promos. Pangatlo ay ang estimated turnover or kailan pwedeng lipatan ang bahay. Aralin natin ang project status ng mga subdivision. Mag-attend ng PKS at site orientation para mabigyan natin ng tamang impormasyon ang kliyente. Pang-apat ay ang itsura ng bahay. Mag-save na ng pictures at videos ng bahay na binibenta mo. Dapat may floor plans, amenities, sukat ng lupa, laki ng bahay, at materialis na ginamit. I-take note at i-save ito sa phone gallery. Huwag kalimutang gumawa ng album para organized at madali mong maipasa sa client. Panglima ay ang buying process at requirements. I take note agad ang mga kailangang requirements kapag magre-reserve ang client. Alamin din ang kumpletong requirements para sa pag-ibig financing, bank financing, at in-house financing. Great job! At natapos mo ang video na ito. Kung may na-encounter ka na tanong client na hindi mo masagot, mag-comment ka lang sa baba. Lagi nating tandaan na naiinis ang mga client kapag matagal tayong mag-reply. Pero natutuwa naman sila sa mga agent na mabilis sumagot. Ang magaling na agent ay laging handa, organisado, at resourceful. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nasasagot ang kliyente niya. Maging handa, matiyaga, at magalang sa pagsagot sa mga kliyente. Sigurado, marami kang makukuhang buyers. Sa next video naman natin, aaralin naman natin paano ang mag-tripping. Happy selling
and more sales to come.